Hi mga mare! Ngayong araw nga ay sinamahan ko si Tita Pay para nga mapacheck up namin si Banggel. Sa gawa kasi ang IWCT ng mga pre-vaccination, anti-rabies, tsaka veterinary services mga mare. Paano ba naman napakatagal na nga nanganak ni Banggel pero pag umihi siya parang may kasama pa ring dugo. Tapos ipapatingin na namin din yung balat niya, paano ba naman napaka-sensitive. Napaka-excited pa naman yung baby Banggel namin na sumama. Akala niya maglilibot siya, hindi niya alam matutusok lang pala. Kaya kalaguna pa mo, Diyos ko, matusok ya pala. Naghintay lang kami ng mga kalahating oras dun sa upuan ng mga mare, tapos tinawag na nga yung pangalan namin. Maraming pasalamat nga namin dito sa IWCT dahil nag-check up sila ng libre lang. Tsaka mga mare, minsan nga ay nagbibigay sila ng mga pre-capon sa mga alaga din natin. Meron pa nga silang palibreng face mask dito mga mare, tsaka cat food. Sayang nga lang at hindi ko nasama lahat yung mga alaga namin mga mare dahil nakasingle lang kami ni Tita Pay. Para sana lahat sila mabaksin ng anti-rabies. Hihintayin ko na lang na malibot nila yung barangay namin mga mare dahil minsan kasi nagsasagawa din sila ng anti-rabies sa mga barangay. Ang dami nga namin nakasama dito mga mare ng mga permam na iba't ibang lahi nga yung mga dinadala nilang pusa at saka mga aso. Bibigay naman ng pre-vaccination anti-rabies yung munisipyo mga mare, dalin mo lang naman yung alaga mo dito sa munisipyo. Pero ito kasing ginawa ng IWCT mga mare, may pre-check up. Dami nga namin din nakasabay na nagpapa-check up ng mga alaga nila. Dami naman mga mare, mahal na mahal natin yung mga alaga natin. May mararamdaman silang konti, nag-aalala tayo. Pagkatapos nga nung kasunod namin mga mare, yan nga kami na nga ni Banggel. Tinanong nga kami ni Doc kung anong problema ni Banggel at sinabi ko nga sa kanya. Sabi nga niya, pag natural birth talaga, may ganun talaga pag minsan yung ihi nila. Pero binigyan pa din siya ng gamot dyan mga mare at pati dun sa mga katikatingan niya sa katawan. Tapos nga pinagtimbang nga muna kaming dalawa ni Banggel para nga malaman kung ilang dosis yung bibigay sa kanya. Parang ang namayat yung baby namin. Ang alam ko kasi dati is 8 kilos yung baby Banggel namin, pero ngayon ay nasa 6 kilos na lang siya. Abay, syempre hindi ko i-reveal kung ilan yung timbang ko, no? Pagkatapos nga namin magtimbang dyan, binalag ko na nga sa mesa si Banggel. Akala niya tatapos na siya. 3 araw yung ituturok sa kanya mga mare. Yung dalawa ay okay lang pero yung isa ay medyo masakit daw sabi nito. Yung isa nga sa ituturok sa kanya ay antibiotic. Madalang lang magkaroon ng opportunity ganito mga mare, kaya medyo madami din yung mga nagpuntang tao dito. Mahigit 200 na alaga yata yung mga naturukan at na pre-check up. Maraming salamat po pala sa bumubuo ng IWCT para sa mga libreng ganito. Sana po ay marami pa kayong matulungan. Habang ang naghihintay kami, nire-ready nga ni Doc yung mga ituturo kay Banggel dyan. Abay ako, alam mo naman ako yung matutusok. Mas kinakabahan pa ata ako kay Banggel kaysa sa kanya. Alam nyo naman, si Banggel ay kasama namin sa loob ng bahay kaya para talagang baby na namin to. Baka nagre-ready si Doc dyan mga mare, sinabi ko nga si Bunso na gusto kong pakapunan. Buti na nga lang ay binigyan tayo ng schedule ni Doc sa February 3 daw ay pinapapunta tayo sa clinic nila para makapunan nga si Bunso. Yung unang turok nga mga mare, okay lang si Banggel. Pero itong pangalawa, sabi ni Doc masakit ito kaya ayan, tignan nyo nagwawala na si Banggel dyan kaya nanghingi na nga kami ng tulong para hawakan siya dyan. Awang-awa nga ako sa baby mga mare, Diyos ko po. Gusto ko na lang ibigay yung kamay ko at ako na lang maturukan. Katapos nga namin mabaksin mga mare, tignan nyo naman yung baby namin ay nalungkot. Tapos pagkagising namin ng umaga, kinabukasan ayan namamaga yung sa kamay niya. Kaya medyo matamlay yung baby namin dahil masakit siguro yung turok niya. O siya mga mare, yun